Here's the problem from CE Board May 2019. So, from the given data, shows a sheaf analysis of soil samples A, B, and C. Classify the following soils using the USCS method. So, dito naman, given tayo yung mga result ng mga doon sa sheaf analysis natin. So, we have soil A, B, and C. So, ika-classify natin itong mga soil natin using ito, USCS method. So, this one. Ayan. So, ito yung gagamitin natin para mag-classify ng soil. So, this is the Unified Soil Classification System naman. So, dito una, yung magiging baseline natin dito is yung 50% doon sa number 200 sheaf. So, dito, we have the coarse grain soil and fine grain soil. So, dito, ang sabi niya dito, fine grain soil siya kapag more than half of material is smaller than number 200 sheaf. So, dito, para mas madali, greater than or more than 50% yung nag-pass on number 200 sheaf natin. So, yan. So, more than 50% yung tumagos doon sa number 200 sheaf natin. So, yun yung fine grain soil. And then, dito naman sa coarse grain soil, dito naman, sabi niya, more than half of material is larger than number 200 sheaf size. So, dito naman, more than 50% yung nag-retain. Ayan. More than 50% yung nag-retain on number 200 sheaf natin. So, ayan. Punta tayo ngayon sa number 200 sheaf natin. So, dito. So, soil A, ito. So, ito muna. Soil A. So, ilagay natin. So, this is the soil A. Ayan. So, punta tayo doon sa number 200 sheaf natin. So, ito. Number 200. And then, yung percent passing doon is 5%. So, yung tumagos sa number 200 sheaf natin is 5%. So, tingin tayo dito sa may fine grain natin. So, ang kailangan dito, more than 50%. So, yung nakuha natin, yung sa soil A, yung percent passing doon is 5% lang. So, 5% is not more than 50% doon sa percent passing natin. So, ngayon, dito tayo sa 50% yung nag-retain sa number 200 sheaf natin. So, dito, mas marami yung nag-retain kay number 200 sheaf natin. Therefore, coarse grain soil yung natin, yung sample natin. So, dito, i-check natin. So, dito is X na dito. Ayan. So, again, di ba ganito siya? So, di ba ito yung sheaf natin? For example, yan yung sheaf natin. Yung nag-pass through, di ba ito yung number 200? Yung nag-pass through, ito yung tumagos. Ganyan. Yung nag-retain, yun yung naiwan dito sa taas. Yan. Since 5% lang yung nag-pass through kay number 200 sheaf, therefore, mas maraming nag-retain. Dito, mas maraming nag-retain. Kaya, dito tayo. Coarse grain soil tayo. So, dito, hindi na tayo dito sa fine grain. So, dito na tayo. Next. I-classify naman natin yung coarse grain soil natin kung sand siya or gravel. So, dito naman, punta naman tayo sa number 4 sheaf natin. So, number 4 sheaf naman. So, dito, pag sand siya, kapag more than half of coarse fraction is smaller than number 4 sheaf size. So, sand naman siya kapag more than 50% yung nag-pass through kay number 4 sheaf dito. So, yun. Ano natin? Yan. So, yung sand, kailangan more than 50% yung nag-pass through kay number 4 sheaf. And then, gravel naman, more than 50% naman yung nag-retain kay number 4 sheaf natin. So, tingin tayo kay number 4 sheaf natin is ito. Tapos, yung percent passing, yung tumagos dito sa sheaf number 4 natin is 90%. Therefore, 90% is greater than to 50%. So, yan yung tumagos. So, therefore, dito tayo sa sand. Check natin. So, X na tayo dito. And then, dito tayo sa, natin. So, dito, ito yung mga group symbol natin. SW or SP, SM, tsaka SC. So, kailangan natin. So, dito naman, punta tayo ngayon sa number 200 sheaf ulit natin. Punta tayo dito. So, dito sa banda dito. Ito. So, pati to, sa between 5% and 12%. So, dito naman, ang hinahanap, clean sand siya kapag less than 5%.
yung tumagos or percent passing kay number 200 Chief. Dito naman, sans with fines naman kapag greater than 12%. Yung tumagos or nag-pass through kay number 200 Chief. And then, between 5% and 12% naman, yung tumagos or nag-pass through kay number 200 Chief. Ayan, so dito tayo. So, ang mangyayari kapag between 5% and 12%, ang magiging symbol natin is dual. Ayan, dual symbol tayo. So, pwede siya sa SW, SM, pwede rin siya dito sa SP or SC. So, ganon. Ganon yung dual symbol ng swirl natin. So, may halo-halo yung symbol natin. Ayan. So, punta tayo kay number 200 Chief natin. So, dito na tayo mag-focus kay Sun. So, dito na lang tayo. Ayan. So, number 200 Chief, again, 5% yung nag-pass through. So, 5%, hindi siya greater than 12. And then, X pala to, X. So, hindi siya greater than 12. Hindi rin siya between 5% and 12%. So, dito, X rin yan. So, hindi siya dual symbol. So, dito sa less than 5%, so that is less than or equal to 5%. So, ito, check tayo. So, yung magiging soil natin, pwede siya sa SW and SP. So, SW, punta tayo dito. So, ang requirements is kailangan, yung uniformity coefficient ay greater than 6. And then yung C sub C natin, kailangan between 1 and 3. So, kailangan nating ma-meet ito. Itong dalawang to. So, punta tayo dito. So, kunin natin ito, uniformity coefficient. So, that is D60 divided by D10. And then, kailangan daw, so, yung C sub C natin is D30 squared, tapos D10 times D60. Tama ba? Oh, tama. So, ngayon, punta tayo dito sa, so, kailangan natin ng 60%. So, dito, na percent passing. So, saan ba mahanap si 60%? So, dito, sa gitna nito. Nandito yung pang 60. And then, yung pang 30 is nandito. So, gitna. Pang 30. And then, yung pang 10 is nasa gitna ng 17 tsaka 19. Yan yung percent passing. So, ang gagawin na lang natin is, una, yung 60, D60 natin, yung log interpolation, again, yun na lang yung gawin natin, yung mode stat, mode 3 stat, tapos yung log interpolation, tapos yung x and y. So, dito, ilagay natin yung, ito, so 2.38, tapos yung 2, tapos 64, tapos 54. So, hahanapin natin yung pang 60%, yung diameter ng 60. Ito, hanapin natin dito. Yan yung hahanapin natin. So, ilagay natin sa calcu. So, mode stat. So, log. So, 2.38, 2, tapos 64, tapos 54. So, yung hinahanap natin is yung, so, punta tayo sa regression. So, 60. So, hanapin nyo yung x hat, di ba? Yung regression. Ayan, ano ba yung step niyan? Di ba? Data. So, pag na-input nyo na, so CA, apps, tapos punta kayo sa regression, number 8. Tapos, hanapin nyo yung x hat. Yan. Tapos, isalpak nyo tong 60 dito. So, ang ilalabas nito is 2.22 mm. So, yan yung pang 60% natin. So, yan yung diameter niya. And for D30 naman, ayan, again, D30. So, X and Y. So, dito naman, itong dalawa. 0.84, 0.42. Yan naman. 84, 0.42, tapos 34, tapos 22. So, hanapin ngayon natin yung diameter ng pang 30%. Ayan. So, apps, yung data. So, 0.84, tapos 0.42, tapos nandito si 34, tapos 22. Ayan. Again, regression, tapos hanapin nyo si x hat. X hat, so pindot nyo doon is 30. So, yung dito, nilalabas niya, yung diameter niya is 0.67 na lang. Ayan, 0.67 mm. And next is yung D10. So, D10 lagay ko na lang.
D sub 10. Dito na lang. Yung kay D sub 10, X and Y, so dito naman 0.25, tapos 0.149, tapos dito kay 17, tapos kay 9. So, hanapin natin yung diameter ni 10%. Ayan, so yung X hat, ayan, 10. So, edit nyo na lang yung data. 0.25, 0.149, tapos 17, tapos 9. So, yung regression, tapos yung pang 10. Ayan, so yung ano natin is 0.16 na lang, 0.16 mm. Ayan, so nakuha na natin yung mga ano natin. Sasalpak natin dito yung uniformity coefficient natin. So, D sub 60, balitan natin ang kulay. Hindi nakakala. So, dito, so D sub 60, so that is 2.22 divided by yung D10 natin na 0.16. So, yung makukuha natin dyan, 22 divided by 0.16. So, that is 13.875. And then, dito naman, yung C sub C natin. So, this is 0.67 squared, tapos 0.16 times 2.22. Yan. So, yung magiging sagot natin dyan is 1.26. So, ngayon, tingin tayo dito. Ayan. So, yung C sub C, yung nakuha natin dito is, kailangan dito yung uniformity coefficient is greater than 6. So, greater than 6. So, yung uniformity coefficient, 13.875. So, that is greater than to 6. So, tama. Tapos, dito naman sa C sub C, kailangan between 1 and 3. So, dito, 1.26 is between 1 and 3 yan. Kaya, i-check natin. So, check, and then na-achieve niya. Ayan, na-meet niya yung requirements. Therefore, yung soil natin is itong SW. So, yung SP, hindi. So, SP siya kung hindi natin na-meet yung requirements natin kay SW. Kung may isa dito na hindi natin na-meet, dito tayo kay SP. So, ngayon, na-meet niya naman yung dalawa. So, therefore, yung soil A natin, soil A is SW. Ayan. So, yan ngayon yung sagot natin for soil A. Punta tayo kay soil B. Ayan. And dito tayo ngayon sa soil B. So, soil B, ayan, ito, soil B. Again, punta tayo ngayon dito. So, soil B. So, yung baseline natin is 50%. Punta tayo sa number 200 sheave. Ayan, 33% yung nag-pass through kay number 200 sheave. So, 33%, ito yung nag-pass kay 200 sheave natin. So, dito sa fine grain soil, ito is more than 50% yung nire-require niya na nag-pass on number 200 sheave. So, therefore, hindi tayo dito kasi nga, 33% is not more than 50%. So, therefore, dito tayo kay coarse grain. Kasi nga dito, mas madami yung 50% yung nag-retain. More than 50% yung nag-retain kay number 200 sheave. So, dito, kay 200 sheave kasi 33% lang yung nag-pass sa kanya. Therefore, mas marami yung nag-retain kay number 200 sheave natin. Kaya, dito tayo kay coarse grain. So, dito, check natin. And then, next na requirement. So, dito tayo sa sands and gravel. So, dito naman, punta tayo kay number 4 sheave. So, dito, more than 50% yung nag-pass through kay number 4 sheave. Pag gravel naman, more than 50% naman yung nag-retain kay number 4 sheave. So, tingin tayo kay number 4 sheave, soil B. 100% yung tumagos sa kanya, nag-pass through. So, therefore, 100% ay more than 50% yung nag-pass through. Kaya dito tayo kay sand. Tapos dito, wala nang nag-retain. Ayan, kasi 100% na yung nag-pass through kay number 4 sheave. So, dito tayo. And then, dito tayo ngayon. So, ang soil natin is, pwede siya sa, ayan, ano muna tayo. Dito muna pala. So, punta ngayon tayo kay number 200 sheave. Dito. So, kay number 200 sheave, so, ilan yung nag-pass through sa kanya? So, ilan ba yung nag-pass through sa kanya? So, 33. Ito, 33% yung nag-pass through kay number 200 sheave. So, hindi siya less than 5%. So, X. Dito naman, hindi siya between 5% and 12%. Kaya, X. So, hindi siya dual symbol.
So, yung 33%, yung nag-pass kay number 200 is greater than 12%, kaya dito tayo. So, therefore, yung soil natin is pwede siya sa SM, tsaka SC. Ito, itong dalawa. So, ang requirements naman na kailangan natin kunin is yung plasticity index natin less than 4 kapag SM. Kapag dito naman, yung PI natin, or plasticity index natin is greater than 7. So, ayan, so kunin natin. So, di ba? Ilan ba yung liquid limit? Ito. So, soil B, liquid limit niya is 46 and then plasticity, plastic limit is 29. Ayan. Lagay natin. Liquid limit is 46, tapos, plastic limit is 29. So, ang requirements doon, yung kailangan natin kunin yung plasticity index. So, ano ba ang formula ng plasticity index natin? So, PI is equal to liquid limit minus the plastic limit. So, is equal to 46 minus 29. So, plasticity index natin, that is 17. So, yung 17, greater than 7 siya. So, greater than 7. Therefore, dito tayo. So, hindi siya less than 4. So, therefore, hindi siya dito. So, dito kapag renap nyo siya, ayan, yung liquid limit natin na 46, tapos yung 17 dito, above A line. So, therefore, yung soil natin is ito, SC. So, hindi na ito. So, ito yung na-meet natin yung requirements. So, ito yung soil natin. Therefore, ayan, soil B is SC. Ayan. So, yan yung soil natin. So, yan yung classification niya. So, that is clay sands, poorly graded sand, clay mixture ito. So, now, ayan. So, dito punta tayo kay soil C. Ito naman, soil C. Again, punta tayo ngayon dito. C. Ito naman, C. Tapos, yung baseline natin is 50%. Pag fine grain, greater than 50% yung nag-pass on number 200 natin. Dito naman sa coarse grain, more than 50% yung nag-retain on number 200 sheave natin. Again, punta tayo kay number 200. 200 is 63. Ito, 63. So, 63% yung nag-pass kay number 200 natin. Therefore, yung soil natin is, nandito siya, sa fine grain soil. Ayan, so check natin dito. Tapos dito is, hindi na. Ayan. So, mas marami yung nag-pass. So, more than 50% yung nag-pass kay number 200 sheave. So, 63 yon. So, dito sa fine grain soil. So, dito tayo. So, ngayon, ang ano naman tayo dito, next tayo dito sa silt clay. So, ang hinahanap naman dito is liquid limit. So, greater than and less than 50. So, kailangan natin ng liquid limit. So, liquid limit, so 47. So, 47, ayan. So, yung 47, less than siya kay 50. Therefore, dito tayo. Tapos, dito, X natin. So, 47. Liquid limit is, sige lang natin, 47. Ayan. So, dito, less than siya kay 50. Kaya dito siya. So, ngayon, dito tayo kay MLCL tsaka OL. Ayan. So, kailangan natin ng, ito, kailangan natin ng plasticity chart. So, dito tayo. So, kailangan natin ng liquid limit, which is, ilan na yun? 47. Tapos, yung plasticity index natin. So, kailangan natin, ito, yung PL natin is 24. Tapos, yung plasticity index natin, PI, is equal to LL minus PL. So, 47 minus 24. So, that is 23. Tama ba? 23. Ayan. So, 23, yung plasticity index natin. Tapos, ito, i-graph natin. So, 47. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, dito banda. Dito yung 47. Tapos, 23. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, dito. 23. So, tayo dito. Tapos, dito. So, ngayon, yung intersection niya is nasa taas ng A line or above A line. Therefore, yung soil natin is ito, CL. Ayan. So, kung below A line, so ito yung magiging soil natin. Pero dito, above A line kasi siya. Therefore, ito yung soil natin, CL. Ayan. Ito yung requirement. So, dito ba ito? ML, CL, tsaka OL.
So, yung ML tsaka OL nasa baba ng A-line, below A-line. Yung CL nasa taas ng A-line. So, above A-line siya. So, therefore, ito, X na to. And then, ito yung soil natin. Ayan. So, therefore, yung soil C natin, so dito na lang. Therefore, soil C is CL. Ayan. So, yan ngayon yung sagot natin for this problem. Ayan.